Paano po kaya maitataas naman, no, ang kamulatan ng ating mga kababayan para sila na mismo maging ah, vigilant, no, o bantay sa mga katiwalian, no? Naalala ko po noong mga nakaraan, meron pong initiative yung isang congressman sa Quezon na inaanyayahan niya yung kanyang mga constituents, tignan mismo yung mga project, sila na yung mag-inspeksyon, no? Pwede po kayang gawin ito. Ano pa kaya ang iba pang mga creative ways by which we could harness the power of the citizenry? Very good question po, Sir Sunny. Ano? Alam nyo, importante po yung word na transparency. Kaya lang ho, it's easily said than done. Ano? Ang alam mo, ang pinakamaganda ho naming nakita rito is to mobilize the young people. Kasi nandun po yung energy. Nandun po yung courage. They're not afraid to speak out. Kaya ho ngayon, ito po yung ginagawa namin ngayon. And the Mayor's Good Governance, yun po yung focus namin ngayon. To tap the strength and the force of the young people. Kasi ho, sila ho talaga ngayon yung agresibo. At nakita ho namin yan. Kaya kung pwede nga ho, yung mga universities will start demanding yung DPWH, yung kanilang transparency sa kanilang mga program of work, sa mga bill of quantities. Ganun din, demand from the local government, transparency as well. I-open lahat, open data. Dapat to talaga, open data na ho. Makaka-relate po siguro kami ni Senator, Secretary Joey dyan. Dahil nung aming kabataan, ay naranasan po namin yan, no, na ang nasa frontline kasi doon mga panahong yon, wala namang concept ano na civil society. Yes. No? Ang nasa frontline po noon ay mga kabataan talaga, no? Sila yung nangunguna sa mga demonstration, sa mga public rallies, at in our own ways, no? Halimbawa po sa campus, may mga teach-in sa mga dormitoryo, pinapaliwanag kung ano-ano yung mga issue. Yung po bang mga mayors for local governments, handa po ba kayong to directly engage the youth groups in this kind of initiative? Sir, ayun na po talaga ang direction namin. Ano? Alam nyo kasi, lagi namin binabanggit sa mga kabataan ngayon na it doesn't take one to have a title, to have fame, to have a position, to have money to change the world. You know? On your own, you can by speaking up and participating in social activism. Kaya nga inaalaw na ho namin eh. As long as it's within the confine of the law. No? Kailangan po yun eh. Because kung titignan nyo yung mga change na nangyayari, it started with activism. Kaya dapat encourage na ho natin yung mga kabataan natin na ganun po. Alright. Kung may mga katanungan ang ating mga kapatid sa media, ito na ang pagkakataon ninyo na magtanong kay Boy Evangelista at saka kay Justice Ampuan. Bukas na ang hapag para sa inyong mga katanungan. Sa bandang kanan, ang microphone natin. Just state your name and your affiliation. Hello po. Good morning po, sirs. Denise Osorio po from PTV. Sir, as of yesterday po, we found there was news po that you finally engaged Baguio City with blockchain for transparency. Could we expound on this further po? And principle of transparency. We cannot just simply download it or upload it in the web. Kasi there's a big data privacy. At the same time, the big possibility na pwedeng itamper, nakawin. And that's the reason why the only way you'll be able to secure all these documents is to get it into the chain. Ito na yung blockchain technology. Ibig sabihin, immutable siya, no? Hindi siya pwedeng itamper, hindi siya pwedeng nakawin kasi pwede rin, may pwedeng mag-attempt, pero meron siyang kasi security features, ano? At the same time, secure documents siya, kaya meron din siyang auditable siya, tapos din siya, it can be traceable, diba? So, once na ma-blockchain mo, pwede mo nang i-upload. Safe na yung document, and that's precisely the direction of the City of Baguio.
Last week, nagpirmahan na kami ng isang company that is also doing a blockchain technology in DBF. Sumakay kami, nag-piggyback kami. So we're the first city that have engaged them. So hopefully, within first week of October, baka pwede na kami mag-upload ng mga sensitive documents namin. And we're going to open it to the public. We're an open government partnership na local government. In the entire world, worldwide, there are only 160 local governments who are members of the Open Government Partnership. Ano? Dito sa Pilipinas, apat lang yan out of the 1,400 local government. Kaya sa Baguio, we have committed na maging transparent kami, strong yung sense of accountability and strong sense of citizens' participation. That is our commitment and we're going to deliver that commitment. Follow-up lang po, sir. Sir, in light of transparency po, how can this help with the transparency po in the current issues with DPWH? Well, importante lang kasi is DPWH should be open. Ano? Kailangan i-publish nila yung program of work nila, yung bill of quantities, yung mga result ng kanilang mga feasibility study before they undertake. And this should be open to the public. Kaya dapat nga series of public consultations importante. And at the same time, ang isang malaking important na bagay na dapat nilang gawin is to consult local government. Kaya lang hindi nangyayari. Nakakalungkot isipin na gumagawa sila ng project na wala kaming kaalam-alam. Nagugulat na lang kami. At kalimitan, ang sagot sa amin, pera ni Kong. Pera ni Kong yan. No? Nakakalungkot na, paano naging pera ni Kong yan? Pera ng taong bayan yan. Sir, last na lang po. Sige. Follow-up Okay. po ulit dun, sir. Sir, kasi po, you mentioned po kanina na nalalagpasan po kayo, nalalaktawan po kayo dahil nga po, hindi na po kayo dinadaanan dahil nga pera daw ni Kong or whatever their reasons are for the national project. Ngayon po, sir, I'm just really curious or I'm wondering, paano po nangyari, naging ganito yung kalakaran sa gobyerno? Ano po yung start nito? Bakit po ganito yung nakasanayan sa gobyerno? Well, it's complicity. Ang nag-uusap lang yung DPWH at yung mambabatas. Ano? Na kumbaga other local government, pati yung taong bayan, publiko, tinanggap na lang na ganun. Because nobody would like to speak up and speak out. Kaya they became so bold, they became so brazen, they were so courageous to continue with this, itong ganitong unethical na practice. And tinanggap ng taong bayan But not in the city of Baguio and probably in the other cities na talagang very strong yung leadership ng local government. Talagang nagde-demand. Ano? So, ngayon, lumalabas na out in the open. Isipin mo na katulad sa Bulacan, why is it that they are just so comfortable in undertaking ghost projects? No? Parang simpleng-simple na lang nilang gawin na pati na rin they were so complacent na pati pare-pareho yung picture na nilagay para akala mo wala na accountability, na walang makakatrace sa kanila. No? Ganun na because people were just simply so silent. Kaya it's about time na tayo talaga'y magsalita na. No? Okay, any other question? Hi sir, good morning. I'm Lance po from Newswatch Plus, former CNN Philippines. For Baguio City Mayor Benjamin Magalong, just this morning, Nandito sir. rin si Justice, ha? Yes po. Nandito rin si Manong Yes Boy. po. Just this morning, sir, there's a news article, like just this morning, that citing na you have already accepted to be part of the independent commission by President Bongbong Marcos. So, can we just get a comment or confirmation, because there's an article that was floated just this morning that you were one of the 3-man independent commission or members. Ngayon ko lang nabalitaan, Iho. So it's not Ngayon ko true, lang sir, as we speak right Wala now. pa naman. Wala pa po. naman. Kasi may issue kasi dyan na nire-raise. Katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Importante naman yung mga binabanggit na mga pangalan
that will compose. Yung mga lumalabas, katulad si Justice Harriet Demetrio, si Secretary Babe Singson, si Secretary Ping De Jesus. Well, these are reputable people, credible, and it will give credibility to the investigating body. Yes, sir. Actually, kayo po ni former DPWH Secretary Babes yung dalawa sa mga pinangalanan dun sa article. But as we speak today, wala pa po. Wala pa. All right. Sir, you've also, kanina po, just a follow-up, kanina you've mentioned na the Senate investigation is more credible than the investigation or probe being conducted at the House. Kayo po, can you share lang your observations on the investigations that happened? How different are the investigations are pagdating doon sa House and sa Senate? Well, unang-una, klaruhin ko lang. Ang abot ko lang kasi is sa lower house, no? Yung involvement ng ibang mga congressman. I would like to categorically state also that hindi lahat ng congressman may tiwali, no? May katiwalian, rather. Marami sa kanila ang maayos. No? Hindi ko abot ang Senate. No? Hindi ko alam kung anong gaano kalalim ang involvement nila. But looking at the, observing and watching, I would say mas credible yung sa Senate. Being an investigator, nakikita ko yung how the process is being done. Mas nakikita ko talaga na mas maayos. All right. Thank you po. All right. Another question? Again, please state your name and your affiliation. Wait, tama ba ito? Hi, hi Mayor, good morning. Marco po from SMNI. Parang na-mention nyo kanina na parang may sindikato po dito sa flood anomaly, flood control anomaly. And then parang na-mention natin yung mga kongresista, tapos yung mga DPWH. For the record po, Mayor, yung pangunahing sindikato ba dito ay mga kongresista? Yung? Yes po, kasi we mentioned kanina na parang may talagang sindikato po dito sa flood control anomaly. So yung gaano po kalaki yung involvement, sila po ba yung mga pangunahing sindikato dito sa anomalya, yung mga kongresista? Wala kaduda-duda naman eh. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Di ba? Nakakalungkot isipin. Mayor, for the record, ang sa tingin niyo ang mastermind dito si Saldico? Hindi ko alam. Baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan, di ba? Hindi naman. Tapos, ito pong independent commission na gustong buuin ng Malacanang, sa tingin niyo po ba medyo parang nababagalan kayo? Kasi syempre, weeks na yung... May reason naman. I feel na, observing and watching the president, nakikita ko naman siguro na may strategy siya. Baka siguro may mga reasons kung bakit nagkakaroon ng delay. Meron naman strategy ang ating presidente. Let us give credit to the president. Kasi kung wala yung message niya nung SONA na mahiya naman kayo, hindi siguro mapapast-track itong awareness campaign namin against corruption. Doon talaga nag-trigger yung bilis yung pag-escalate niya. So, let us wait for the president. Siguro meron siyang tinitingnan may mga kino-consider siya. Thank you, Mayor. Good morning po. I'm Camille Samonte po from TV5. First po kay Mayor Magalong. Just want to follow up. You mentioned na may mga nag-gather na po kayong pieces of evidence. May we know this is against congressman po ba yung plano nyo po na filean or a contractor? Siguro pinakamaganda hintayin na lang nilang humarap ako sa Kongreso bago ko sagutin. Pero kung sa mga contractors din lang at sa mga DPWH, madali na lang yan. Marami na lumalabas So isa na po doon ay humarap na? Yung challenge talaga dyan admittedly, yung challenge talaga dyan sa mga politiko talaga. And then Mayor, yung mga nagsalita na po ng ilang mga contractor, gaya po ng mag-asawang Diskaya and yung ilang mga DPWH district engineers, may mga nagsasabi rin po na
even sa kanila, no, lumabas na rin na gusto nilang maging state witness. But yesterday, Pasig City Mayor Vico Soto is saying na hindi sila dapat na payagan na maging state witness because kumbaga in one way or another nag-benefit din sila. Sir, kayo, ano po yung tingin nyo doon sa mga nagsasalita ngayon dito sa mga pagdinig sa Kongreso? Dapat bang pagkatiwalaan sila para maging state witness? Okay. Hindi dahil kriminal ang isang tao, hindi na siya credible na witness, di ba? Tingnan mo yung nangyari kay Al Capone. Di ba? Sino ba yung main witness sa kanya? Easy Eddie. Easy Eddie has been a criminal. Siya yung accountant, siya yung finance, siya yung budget officer, kumbaga. Di ba? Siya ang finance officer. But he testified, no? And credible siya. And that's the reason why Al Capone was sent to jail and convicted as well, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin porket criminal na, hindi na pagkakatiwalaan. Ano? Siguro, may reason si Mayor Vico. Kung bakit niya binanggit yun. No? Pero sabi ko nga is, we have to validate kung ano yung mga statement ni Vizcaya. And the only way we can validate that is through, the employment of investigators to do that. Kaya nga importante yung investigators Hindi pwedeng puro, no offense hindi naman pwede yung investigating body, puro mga lawyers, puro mga pwedeng gano'n. Kailangan mo talaga na investigasyon dyan kasi kailangan may skill, may talent, at the same time, may tradecraft Yung pagkuha ng ebidensya, tradecraft yan. No? Kumbaga, may technique yan, may certain skill. Sir, to Sir Boy Evangelista, I just also want to get your opinion because with regards to the mga state witness po dito sa mga anomalous flood control projects, pag tinanong po kasi si Justice Secretary Boying Rimulya, ang posisyon niya kasi is by the principle, kahit na mag-state witness ka is dapat isole kung ano man yung napakinabangan mo doon sa mga project kahit na ikaw yung nagsiwalat. Sir, kayo po ba, agree kayo na dapat ganun din yung gawin ng mga possible na magiging state witness? Dapat ibalik din nila? Tama po yun, yung fruit of the crime, mas kailangan ibalik to show good intentions, At yung admission nila sa witness protection program, pwede yan kasi nga, ang panawagan nga natin, whistleblowers, Who is the least guilty amongst the conspirators, I think nasabi naman nila, wala naman silang kaso that involves moral turpitude, So, they can qualify to be admitted sa witness protection program pag talagang tell-all, But then, it should be validated, summarized lahat ng sinasabi nila para in fairness din, Kasi sila yung lowest mammal dito dito sa conspiracy na to, It starts from the halls of Congress. Alam naman natin yan di ba? Like si Saldico, ang hirap nilang mabanggit May isa pa nga hindi mabanggit alam naman natin kung sino yun si Speaker, di ba? Speaker of the House. So nandun na tayo So, dinidribble natin ang dapat tayo, i-break natin itong cycle na to yung cycle of corruption, basagin natin to. And dapat mag-focus na lang talaga tayo dito, kaya willing kami, okay kami, yung mga least guilty to be admitted sa witness protection program, but dapat lahat tell-all. Wala silang itatago na anything, Oo. Sir, last na lang, hindi po ba challenging din yon for not only for the investigating body but kasi even the public are getting confused like what's happening now na itong mga tao na nagsasalita nung nasa Senado ang tinuturo yung mga kongresista pero nung humarap naman sila sa Kamara, yung mga pinangalanan nila may mga senador. So, paano po i-weigh in yun? Dito nakikita nga natin selective, Iba may political agenda pagdating sa Senate, doon sa Blue Ribbon Committee. Na-witness naman natin yan
makikita natin dito kung sino yung kargado sa Congress, sa Senado, na kaya in short, dinidribble nila ang mga tao, tayo, taxpayers' money, at kaya nga, this must stop eh. Kailangan may makulong dito, accountability, may mapurusahan, at merong jail time, no? Mag-serve sila ng jail time. Alam mo, I remember going back dun time ni Pinoy, no? 3 senador ang nakulong dun eh. And the iconic JP Enrile, Jinggoy, no? Bong Revilla, kasi matagal na yun eh, kaya inaano ko. And yung ang sad part doon, yung attorney Cambe, no? Yung siya lang ang na-convict, tapos na yung believe in prison, doon siya namatay, no? Just nung time ni So, yun yung sagot namin dyan. Justice, you wanted to say something. Yung state witness kasi, sabi ng ating batas, you must not be the most guilty. Yung most guilty na sinasabi, yun yung meron tayong sinasabi na na yung hindi less guilty, you should not be the most guilty. So, hindi ikaw dapat yung pinaka number 1 na guilty. Ikaw hindi mastermind. So, yon? Una, participation by inducement. Sino yung nag-utos? And then, pangalawa is participation by direct participation. Sino yung gumawa? At pangatlo ay yung indispensable cooperation. Yun yung mga principles. So, ang most guilty dyan probably is the principle by inducement. Yung nag-utos para gawin. So, most likely, alam nyo yung kung sino ang nag-utos, alam ng yun. Pero, it must be duly scrutinized by the Department of Justice. Kaya tama yung sinabi ni Secretary Remulla, na para sincero ka, isauli mo muna yung nakulimbat mo para gawin ka naming testigo laban sa mga nag-utos sa'yo. Good morning po. Jude Tabuza po from the student publication of TUP Manila. For Mayor Magalong po, so sinabi po ni Mayor Vico Soto before na hindi po siya magdedwell sa past corruption cases but instead focus on ensuring integrity during his term. So, as one of the pioneers lang po ng Mayors for Good Governance, do you share the same approach po or do you believe that it's also important to revisit yung mga past issues of corruption po? Well, tama naman yun, no? Unahin muna natin siguro moving forward kasi kung hindi matatali tayo eh. Kailangan dapat kumbaga prospective eh. Ayusin muna natin yung present at the same time look forward. Siguraduhin mo ayusin mo and then probably if you have time balikan mo yung dati kasi hindi mo na pwedeng accountability pa rin yun eh. May nangyari sa past, kailangan balikan mo, di ba? So, tama rin. Tama yung stand ni Mayor Vico. And besides, Mayor Vico is one of the pillars of Mayors with Good Governance. For Mr. Evangelista naman po, so yung corruption po kasi does not only happen in national agencies but also at the local level like yung sa Sangguniang Kabataan po. So, what safeguard or measures po kaya can ordinary citizens like me, especially the youth, can take this to prevent this from happening in their communities? Again, yung community should be involved, no? Tayo yon yung fourth pillar ng fifth pillar ng criminal justice system. Tayo po yon. Ang laban sa corruption, hindi lang laban to ng mga department heads, yung mga law enforcement, prosecution, all levels ng court. Laban natin lahat ito, no? So, lahat dapat tayo nagpa-participate dito. We should be vigilant for accountability at maging watchdogs talaga tayo dito. And last lang po, out of curiosity po kasi, do you think po kapag in-abolish po yung read and write rule sa ating constitution,
parang may eradicate na po ba natin yung corruption or at least lessen it significantly? Pakiulit lang, anak. Ano po, do you think po kapag inabolish yung read and write na rule for yung qualification po? Read and write. Yes Rule. po. Sa ano, do you think parang ma-eradicate na po ba yung corruption nun or kahit ma-lessen po siya significantly? Well, talagang significant din yung impact. No? Positive. No? Pero as I've said, kailangan talaga ng comprehensive approach. It should be a comprehensive approach. Ang daming kailangan mga sistemang gagawin. Hindi pwedeng one size fit all. Ano? Kailangan talagang taong bayan, kailangan mag-participate, kailangan din ng technology na gagamitin, kailangan din ng mga sistema na dapat ayusin. Ang daming paraan para, ang dami nating dapat gawin para i-address ang corruption. And probably, isa sa pinaka-significant dyan is Filipinos should learn how to choose the right leaders. Thank you po. Okay. So we'll have just 2 more questions before we end this Kapihan sa Manila Hotel. This has been a very exciting Kapihan. Tracy Cabrera po from the Daily Chronicle. This is just a question born out of curiosity also. If ever na magkaroon ng independent body to investigate these anomalies, will they concentrate merely on DPWH or other irregularities like procurement? I have received documents from a bidder in the PNP involving the 8 billion arms deal proposed. Alam niyo, dun sa nabasa ko pa lang ho, ano? Hindi lang ho to limited. Hindi lang po to focus sa itong investigating body, itong commission po na itatayo will not only focus on flood control projects. At siguro ho, lahat po ng mga areas ho na nakikita na may corruption, including procurement, baka pati ho yun, i-cover ho yan. Pero for the meantime, ang focus lang ho niya siguro would be flood control. Kasi doon sa flood control pa lang, paano ho yan? Talagang, kumbaga mababahan na ho kaagad yan. I've investigated the NIA. At nagulat ho kami nung inumpisan ho namin, akala namin Agusan Norte lang, Las Nieves. And then suddenly, when we filed the case, first case, bigla na lang ho, meron na sa Bohol. Then suddenly, meron na sa Region 2, Region 1, meron na sa Visayas, sa bandang Panay Island, tapos sa Mindanao na. Then we were overwhelmed with a lot of documents and pieces of evidence. Kaya talaga hong kailangan focus lang muna talaga doon sa pinaka-critical muna ngayon, flood control. And then probably, meron naman mga ibang investigating body that can actually address yung mga iba-ibang mga anomalies pa ho sa ibang mga aspects of governance. Follow up lang Tracy, po. maybe you can share your materials with the BACC. Yes. Dun sa insertions ko, kasi yan ang minsan puno eh. Kasi yung nalaman ko sa PNP 8 billion peso deal, arms deal, one of the bidders was disqualified for a very, very slim reason. Now, nakipag-usap siya sa akin and gave me the papers, pati nga yung Coast Guard eh. Kasi ito modus nila eh. Ang modus nila is they will offer, let's say, PNP, we will give you guns, 80,000 guns, assault guns. Pag na-pirmahan nung tatanggap, dadalhin sa house, doon papasok yung insertion. But the concession is, we will buy the bigger priced gun. So, 49,000 yung each gun, bibili ng gobyerno ng 100,000. Kanya lang, concession is half of that, yung 4 billion sa amin, 4 billion sa inyo. So ano po ang katanungan? What is the question? So the question is, will you be, since you were with the PNP,
Were you aware na ganito ang procurement na ginagawa sa PNP? Well, previously ho, merong aware po ako dun sa issue dun sa Glock, ano? Is that the Glock ko na i-kuan? Hindi, ito yung M4. M4. I'm not really aware of the M4. Pero in previous procurement, katulad ho yung mga bows, di ba, may mga nakasuhan ho doon, di ba? Yung Glock, naging controversial lang yun dahil may nag-complain na natalong bidder only to find out na lowest price pala yung nanalo doon. We were able to buy the Glock at a very low price. Kumbaga, parang binargain na lang sa atin, manufacturers na lang yon, presyo. Pero hindi ko alam ho itong M4. Pero kung sakasakali ho, why don't you raise it with the Office of the President? Lagay nyo na no sa, para ho siguro mag-designate ho si Presidente ng isang kwanda rin, no? I-direct niya siguro yung DILG to conduct an investigation, or NBI to conduct an investigation, or CIDG to conduct an investigation. Katulad do sa amin nun, we can conduct investigation, not necessarily yung commission, kasi yung commission, no, ma-overwhelm mo yan. Sa flood control projects pa lang, ma-overwhelm mo yan. CIDG can conduct investigation. Ako, no, CIDG, remember yung 1,000 AK-47 rifles na napadismiss ho natin at napailan ng kaso yung 3 generals at 5 generals at 3 colonels, nagawa ho natin yun. Ayoko na magsumbong, naban na ako sa Malacanang. Oh, okay. Okay. Yeah. All right. Hi po, sir. Sir, Oh. sorry po, sir. Sir, point of clarification lang po kay Mayor. Kanina po sinabi niyo po kasi na ang Senate po ang most credible. And then po you said also yesterday or 2 days ago that you are waiting for the invite from the House for that's why you didn't show up sa Senate po kahapon. So sir, just to clarify po, if you believe po that the Senate it's more credible, why do you choose po to wait for the invite from the House? Yung sinasabi niyo po na hanggang House lang po ang abot niyo. Okay. I received the Senate invitation last September 3. I was waiting for the invitation from the House. And if you remember, there were several announcements by Congressman Ridon, Congressman Abante, na ipapatawag nila ako, that they will place me under oath, and that I have to testify. So inihintay ko ho yun. No? Saan ba ang controversial issue ba? Nasa Senate o nasa House? Di ba? Nasaan ba yung giyera? Di ba? Ang giyera nandun sa House. Di ba? So doon tayo pupunta. No? Kung saan ang giyera, doon ako pupunta. Alam nga naman pupunta ako doon sa non-conflict area. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Sabi ko, alam nga naman ako hindi pupunta sa, alam man ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Sir, before my question po for Justice, may tanong po si Bombo Radyo po para sa inyo, Mayor. Nakadikit po sa question ko eh. Mayor, good morning, Bombo Radyo, John Flores. Kahapon po binanggit ni District Engineer Bryce Hernandez yung mga umano'y sangkot doon sa pagkuha din ng kickback na mga particular itong dalawang senador, si Senator Jingo Estrada and Senator Joey Villanueva. Sa pananaw nyo ba, Mayor, since na binanggit niya ito, ano yung take ng isang Mayor Magalong since na mas sinasabi nyo kanina na credible pa rin para sa inyo ang investigasyon sa Senado? Well, nagulat nga ako doon sa revelation na yun, ano? But still, knowing that, syempre, I'm not questioning yung credibility ni Congressman Senator Marcoleta. Very capable din siya, no? But syempre, knowing Senator Lacson now taking over the Blue Ribbon Committee, so ibig sabihin, I've been under him. Alam ko na very credible si Senator Lacson pagdating sa mga ganyang mga investigation sa committee hearings. Kaya lalong tumaas pa lalo yung aking tiwala sa Senado. Are there anyone who still wants to ask question para we give chance to others? Okay, go ahead.
Justice, I just want to ask po, can the Ombudsman start an investigation parallel po to the current investigations of the Blueberman committees? Without a complaint? Can they call for one immediately na parallel po siya? Eh, guardian sila ng ng taong bayan eh. So they can do that. Can I follow up that, sir? If they can do that po, when or how will it happen? Not why not. It's when or how. Yeah, they have their own rules, so they will have to follow the rules they promulgated themselves. In short, it's up to them. It's up to them. Thank you po. All right. One last question. Okay. Sorry, hirit lang. Mayor, if ever po mai-invite tayo sa House hearing, papangalanan niyo po ba yung mga possible na tawit na mga kongresista, including Saldico? Unang-una, alam mo ba na bago ako pumunta rito hindi ako nag-shave. Mahigit 2 linggo na ako hindi nag-shave kasi hinihintay ko na tawagin ako sa house, saka pa lang ako mag-shave. Kaya lang parang hindi ko alam, natatagalan. Kaya nung tinawag ako rito sa kapihan, nag-shave ako kasi nahiya ako kay Senator Sani. Nonetheless, I'm ready. Sabi ko nga, ilang beses ko na sinabi sa kanila, I'm ready to be invited sa house. And I'll go there. Kung sakaling tawagin nila ako, I'll go to the house. Ready po kayo na pangalanan? Hintayin na lang natin na tawagin nila ako doon at Thank you, Mayor. Okay, thank you. Hindi nyo papangalanan dito sa Congress of Manila Hotel. Just joke. Sir, pahabol lang po from Sir Angel of People's Journal. What are the parameters for membership in your movement, Mayor po? Could you expound more about them po? Well, isa sa mga parameters doon is dapat at least minimum of 3 sessions. Kasi meron kami mga capacity building sessions Dami namin mga workshop na ginagawa. And unfortunately, many of those who initially joined the movement, hindi man lang nag-attend, no? Not once na nag-attend for the past since August 23, kaya talagang tinanggal namin sila. Second is, may nakikita kaming mga derogatory. Feedback coming from the community, isa rin yun. And now, another is yung, isipin mo, meron kami manifesto, tapos pumirma yung ibang patas, yung iba ayaw pumirma. Especially kung pagdating sa transparency, isa rin yan sa nakikita namin. So, yung una, those are our tentative na mga parameters and we're going to improve on this. Well, nakita nyo naman siguro yung revelation mismo ni Senator Lacson kung paano nila talagang, kumbaga, very systematic, yung kanilang operation, from the time na mag-planning, pati yung design ng project, pati yung pag-bid, pati yung pag-implement, talagang makikita nyo talaga na alam na nila yung gagawin nila para i-circumvent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well-organized. Hindi alam ng mga tao kung anong mga trabaho nila. Kaya nga, the way I describe it is highly syndicated, is highly organized. Kung ikaw ang mag-drawing nito, Mayor, hindi, I meant not drawing, I meant you're going to, kunyari magda-diagram, saan siya nagsisimula yung connivance? Well, syempre yung connivance ng politiko at yung DPWH, doon nag-umpisa yan Tapos, kumbaga, nasa lower rung, ng ladder, yung contractor. Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento, kasi hindi na makasali yan sa program of work yung porsyento binigay niya. Kaya ang nangyayari, doon sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami i-substandard. Kaya nakikita nyo siguro kung paano nila dinadaya. Lalo na sa flood control project, dadayain nila doon sa paglalagay ng sheet pile. Let us say, kung ang sheet pile ang nakalagay dapat is Z-type, ang gagawin nila is yung U-type lang. O kaya yung Z-type, ang ilalagay nila, dadayain na nila sa presyo. Let us say, palalabasin nila, sabwat nila yung DPWH,
yung contractor, nagsasabuatan. Pag-uusapan nila ngayon, ito yung ilalagay natin sa detailed unit price analysis. Lalabas doon per linear meter, 7,200, no? Z-type. Pero ang totoong presyo lang noon, kung ikaw consider mo from the supplier, na may kita na yung supplier, abot lang yun ng mga 2,400 per linear meter yon, ano? At sa sheet pile, may mga 6 meters, may 12 meters. Pag install nila, dadayain uli nila yan kasi hahabulin naman ng contractor yung kikitain din niya. Instead na ang ilulubog niya 6 meters, o kaya ang i-install niya 6 meters lang, o kaya 12 meters or 9 meters, depende dun sa study, ang gagawin nila 1 meter na lang. Kaya nakita nyo siguro yung pinapakita kong picture na nagulat ako na nung nasira yung embankment, 1 meter na sheet pile ang lumabas. Paano nangyari yung 1 meter lang ang sheet pile? Naputol ba yung sheet pile? Sir, hindi pwede maputol ang sheet pile. Talagang ilalagay lang talaga nila 1 meter lang. Kaya, Kailan magsisimula yung bayaran ba yung pagbigayan ng padulas? Where does it start? Well, How do they do? well, even before the bidding, no, this is what was relayed to me by contractors. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ito rin ang sinasabi ng mga sources ko sa loob ng DPWH. Alam na kung sino. And, di ba, meron naman tayong procurement law na 9184, di ba? Tapos napalitan na ng bagong procurement law. I think it's 12003 ba? No. Pero hindi naman yun ang nasusunod. No? Mayroong unwritten na procurement law. Ano? Ito na yung ina-apply sa bidding pagdating sa mga diyang kalokohan na ganyan. Ano? Unang-una, ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. O assuming na there are 5 bidders, 3 yung nagbigay ng pare-parehong porsyento, okay, sinong una sa inyo makakapagbigay, pinakamabilis na magbigay ng advance? O assuming na pare-pareho sila ng date na magbibigay ng advance, ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance? Kaya kita nyo, it's all about money. Puro pera lang talaga yan. Mayor, paano sa tingin ninyo malilinis yung mga agencies like DPWH? Kasi ang natatanggal, ang pinag-resign lang ay mga USEC, yung mga nasa taas, kung systemic ang problema, paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente is nilagay si Vince Dizon doon. And I know Vince. He's a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganun din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. And talagang sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day. At ginagawa niya lahat. Second is kailangan i-adopt na ng DPWH yung open data policy. Na kailangan i-publish nila lahat ng projects nila, yan din ang direction ni Secretary Vince nung nag-uusap kami. Ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya soil test para malaman lahat. Kasi sabi sa akin nung isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, from the, sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top, management, ibababa dun sa planning kay Yusek Cabral, ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman, ito na yon. So ang gagawin ni Cabral, gagawin niya yung plano, cut and paste, tapos sa kanya ibababa sa mga DPA, sa mga regional and district engineer. I-adapt na lang nila. Kaya makikita niya, sabi niya, sir, kung titingnan mo yung mga geotechnical study, yung mga program of work, halos pare-pareho, puro cut and paste yan. Kaya kung the only way you will be able to really determine kung talagang maayos talaga yung pagkakagawa niyan at yung talagang walang kalokohan na nangyari, pag-aralan mo yung feasibility study at yung program of work, at pati yung bill of quantities, yan yung mga documents na papag-aralan nyo. Diyan yung makikita talaga kung may kalokohan talaga yan. Kailan mo nang lalabas ang pera, Vince? Yes. Bago pa
kunyari, bigayan so mag-a-advance ba si contractor? Ay, talagang mag-advance na. Bago pa lumabas yung pondo mula sa DepEd. Ay, oo naman. Kuwan na yung kagad. Usapan na kagad yan. Bago pa lang mag-umpisa ang bidding, maglalabas ka na ng pera. Kasi ikaw ang taker. Even before sabi ko nga sa inyo, even before the bidding process, alam naman na kung sino ang mananalo. Tapos yung mananalo na, bahala na rin siya. Actually, meron na rin sistema. Aside from yung, let us say, ako yung taker. Taker ang tawag nila Ako yung mananalo. Kung sino yung mga natalong quotation ng mga bidders, may porsyento rin sila. O kaya, ang sistema is, hindi ko sila bibigyan ng porsyento, pero yung bid mo, ako magbabayad doon sa bid documents mo lahat. Sasali kayo, ako magbabayad. Sa next na bidding, ikaw naman ang mananalo, babayaran mo rin yung bid documents namin. Kaya umiikot-ikot lang. So maraming paraan. I had a chance to talk to another contractor. Sabi niya, Mayor, sa Region 3, ang sistema, sabi niya, ganito. Sila na rin ang magbibid kasi sa totoo lang, sila na rin yung contractor actually. Gumagamit lang sila ng ibang kumpanya, pero actually sila na yung contractor. So sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid. Pero yung nakikita niyo, sir, dun sa BGC boys? Sa tingin ko, isa yon sa mga sistema na nangyari. Kasi yung informante ko, taga Region 3 na contractor. Kaya yung pala yun, nung pinapanood ko yung sinasabi ni Senator Lacson kahapon, saka ko naisip, ito pala yun. Isa ito siguro sa mga MO nila. Paano bakit yung DPWH, Mayor, yung picture ba na pinakita ni Bryce? DPWH yung namimigay ng pere. Nasaan point yun sa sindikato? Kasi nga, usually, ang DPWH, kung sino yung designated, either district engineer o kaya isang personnel doon sa regional office o district engineer's office, siya yung designated ng trusted man nung politiko. So, siya yung mangungulekta para sa politiko. Para kumbaga, siya yung cut out. Para hindi lagi ma-connect doon sa politiko, alangan naman yung contractor, i-deposit mo mismo. May mga ganun sistema Kaya maraming scheme Siya ang taga-kolekta, siya magdi-deliver. Katulad yung binanggit kay yung isang Yusek Bernardo, di ba? Di ba? Lumabas na isa siya sa mga kolektor din, di ba? Ganun din 'yon. O kaya kung galing sa contractor? Oo, kukunin niya yung sa contractor. Siya nang kukuha. And then siya magdi-distribute sa proponent. Siya na magdi-distribute doon sa funder. Sa funder. Pero sir, sinagulat niyo ba yung halimbawa O kaya, kung katiwala naman nung politiko, yung contractor, sila na mag-uusap. Yung contractor na dediretso. So, ang daming paraan kung paano yung pag-deliver. At tatanungin din nung contractor, kasi bulky yung peso, kuminsan, ang gusto na nung funder is, i-convert mo na deliver mo na into dollars, o euros, kung anong denomination gusto niya. Sure na ba talaga, sir, yung ganun kabilis? Halimbawa, ma-award na yung buwan. Tapos ngayong buwan may payout din na malaki. Nakita niyo siguro yung nangyari doon sa BGC, Ang bilis, Kasi nga, they're just so comfortable. Yung ngayon nakakalungkot doon. Parang wala nang takot na gawin nila yon. Parang normal na sa kanila. Na pati yung documentation nila, very complacent sila na akala nila wala na makakahuli sa kanila. Ganun na nangyari. Ganun na nag-evolve yung corruption sa infra projects. At hindi lang flood control yan. Meron pa yan, yung mga solar lights. Alam mo yung solar lights, napapabayaan lang natin yan, pero napakalaking pera din yan. Hindi pa yan, Yes. Sa basis of goods cost, tanong ko lang po, what exactly do you need, para ma-control natin yung corruption? Consider niyo po ba tumakbo na presidente? I-apply yung iron hand? O i-apply din yung sabihin natin guilty until proven innocent? No, this is nothing political. Itong campaign namin for good governance, it was never political. This is our moral duty. It is our constitutional duty. Sabi nga natin, di ba? Meron sa 6713 Republic Act that public office is a public trust. And every local official, at the same time, citizens, is their civic duty
na talagang make sure that public interest is safeguarded, that every peso should be spent for the common good, no? Yun ang ginagawa namin. Hindi naman kami nagtatabaw dito, gusto kong maging senator, gusto kong maging, never crossed my mind. If you look at our history on how we're fighting for good governance, it started in 2019. Immediately, I became mayor, nandun na yon yung good governance na crusade namin. Kaya please, wag na ho nating I'm sorry ho, no offense ho, but it's nothing to do about politics. Yung sinasabi ni Vizcaya na 20 to 25% na pupunta sa kongresista, credible yun? Well, siya nakakaalam, ano? Pero consistent doon sa mga binabanggit sa akin ng ibang mga contractors din. At yung mga ibang membro ng DPWH, very consistent eh. Kita mo yung mga binabanggit ko na hatian sa porsyento at magkano na lang naiiwan. Iba-iba nga lang yung porsyento. Iba-iba. Kasi depende sa project yan. Kung dun sa project natin, depende rin sa markup sa project. Let us say sa Cat's Eye. Ang laki-laki ng markup yan. Isipin mo, bawat piraso, 9,900. O 9,000, sabihin natin 9,000. Almost 10,000. Ilang milyon yung binili nila. Kaya they can demand about 30-40%. Ganon din yung ibang project na rock netting, ang laki-laki dyan, 40%, 35%. Sa flood control, kanyan siguro mga nandun sa range na yan, 20-25%. Kasi nga yung markup hindi gaano. Kaya ang gagawin ngayon nung dadayain niya sa pag-install ng sheet pile, lalagyan niya ng maayos na sheet pile itong lugar na to, itong section na to. After that, yung susunod, putol-putulin niya. Alam niyo ba, pag in-inspect niyo pa yan, siguro may lugar pa na walang sheet pile. Mayor, what do you make of the statements of Bryce Hernandez and Henry Alcantara? Parang naglalaglagan na sila. Well, alam mo, once na may makulong dyan, na non-bailable dyan, ay maglalaglagan lahat yan. Ako sa experience ko, being with CIDG, PNP, once na nag-umpisa na yung nakulong na dyan, maglalaglagan na yan. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupul sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabwatan na sila sa DPWH. Right now siguro, baka nagmi-meeting na sila, lahat. Pati na rin yung mga contractor na ayaw magsalita. They're pooling the resources, hiring expensive PR firms para gumawa ng issue o manira ng mga kami. Maninira sa amin, maninira doon sa mga whistleblowers. Kaya ganun na yung kanilang tinamot. Pati si Kong Tobip, sinisiraan. Kong E.S. Bersamin, sinisiraan. Anybody na lalaban sa kanila, sisiraan. So we're prepared for it. Ano? Ganun talaga ang trabaho namin. We are always exposed to risk. May vulnerabilities kami na titingnan nila. Pero that will not at all stop us from pursuing this crusade. There's another parang band of mafia outside of Bulacan. Ay, marami yan. It's not, yung Bulacan is just one of those groups yan. Alam mo nga, kung ano yan eh. Sa tingin ko, every area merong ganyan eh. Merong ganyan. Siguro, lower degree lang. In terms of depth, in terms of intensity, siguro mas lower lang, pero at the end of the day, it's not about it's something widespread. Sir, nababanggit si Saldico, pero since nasa Amerika daw, tapos baka sooner or later baka ma-involve na siya dito. Anong magandang intervention sa government? Alam mo, kung titignan mo lang yung mga Sunwest, Hightone, at yung mga allied pa na mga companies, ilang flood control projects ang nabag nila. Aside from that, iba pa yung mga ibang mga infra projects pa na napunta sa kanila. Bakit napunta doon? Bakit na-corner nitong napakalaki nitong mga kanaton? Di ba? Conflict of interest, maski na sinabi natin na divest. Tapos, tingnan mo yung mga substandard na projects. People in Bicol are complaining. Meron pa nga lugar dyan na nilagyan niya ng napakaraming mga solar lights. Na parang akala mo yung public road na yun, inapi niya, parang ginawa pa niya private road niya. Diba? If it's
sa highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin na magsalita. Pero definitely ako You mentioned feeling Sandy ko kanina. yes, As oo. part of the mastermind. Siya sa mga kwan dyan. Isa siya sa mga figures dyan. And may isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw yun kung walang Siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. Which is the House Speaker. Tama ang inference ng publiko. Yan. Yeah? Tama ang inference ng publiko na kung sino yung mas mataas sa kanya. Ako muna siguro sagutin ngayon. Pero may nagbigay ng basbas, ibig sabihin. Meron yan. Mayor, what difference does it make po to be heard po in the Senate or in the House? Can't you expose this in the Senate? Well, siguro imbitahin na lang nila ako. Iba po nakakanitin. Imbitahin na lang nila siguro. Mayor, sa lawak po nito, you mentioned that this is widespread and this could possibly be nationwide. How long will it take for us to solve this flood control mess? Kaya ba ito ng administrasyon? No, it will go beyond the administration. May experience ako dyan when we investigated yung NIA anomaly. If you remember, nagsalita si President Pinoy noon about yung anomalies, irregularities sa NIA project. Tapos pinatawag niya kagad kami sa Malacanang and he designated me as the lead investigators. Wala lang Yung binigyan kami ng 6 months, tip of the iceberg lang yung nakuha namin Talagang matindi. Ako, palagay ko, pati NIA, meron pa rin yan dito. So, hindi pa yan. Ito pa lang, flood control, matindi na yan. Meron pa yan yung mga irrigation projects, lalabas din yan. Iba pa yung mga anomalies sa mga rock netting, sa road opening, asphalt overlay, sa mga cat's eye. Nako, halos lahat na lang yata pinagkakitaan nila lahat. So, Mayor, ready na kayo to lead the independent Yeah? independent commission? Ready na kayo to lead that? Yeah, wala pa naman. Kung sakasakali man na nabuo na yun, then we're willing to ready to share and submit our documents at yung mga nakuha namin na mga dokumento. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.